Ang panimulang kwento ng Chapter 16. Nagsimula ang pisikal na ebolusyon, na nagdulot ng matinding pulang enerhiya at mga nagniningning na node na gumuhit sa kabuuan ng kanyang bagong palakas na katawan. Nag-meditate siya sa sahig ng kanyang silid sa dorm habang isang malakas na puyo ng spiritual energy ang umiikot sa paligid niya. Nang matapos ang proseso, nagpakawala siya ng isang buntong hininga, habang may singaw na lumalabas sa kanyang pinong anyo. Sinisiyasat ang kanyang pisikal na pangangatawan. Namangha siya sa wagas at naglalakihang kapangyarihan na taglay na ngayon ng kanyang pisikal na katawan. Lumitaw ang interface ng kanyang sistema na nagpapakita na na-unlock na niya ang Overlord Body, na inilarawan ng sistema bilang ang pag-iral na may pinakamalakas na pisikal na lakas sa buong mundo. Napansin niya na ang pangangatawan ay kasalukuyang nasa Spirit Rank 0%, na nangangahulugang maaari pa itong i-upgrade. Dahil dito, napaisip siya kung anong uri ng anyong mapang hamon sa langit ang maaari nitong hantungan sa susunod. Sabik na subukan ang mga limitasyon ng kanyang pambihirang bagong katawan, kinuha niya ang kanyang jacket at ang kanyang itim na sibat. Gayunpaman, sa sandaling hawakan niya ang puluhan ng sibat. Ang metal ay nayupi at nagkalamat sa ilalim ng kanyang kamay. Napatingin siya sa sandata ng may pagkagulat. Napagtatanto na ang kanyang casual na pagkakahawak ay sapat na ngayon para baliin ang isang napakamatibay na C-rank alloy. Bahagya siyang nagpanik, nalulungkot dahil ang mga C-rank na sibat ay napakamahal at hindi niya kayang bumili ng mga ito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sandata at sinabing nasira lang niya ang isang kayamanan. Sa kabutihang palad, mabilis niyang naalala na nakuha lang niya ang sibat na ito ng libre noong panahon niya sa kaparangalan. Batid na ang kanyang lumang kagamitan ay hindi na kayang tanggapin ang kanyang lakas, nagpasya siyang dapat siyang makalikom ng mga camp contribution points sa lalong madaling panahon upang maipagpalit sa isang A-rank alloy na sibat. Buong tiwalang naglakad palabas ng kanyang silid patungo sa pasilyo. Pinlano niya ang kanyang susunod na hakbang. Iniisip kung madali ba niyang kikitain ang mga puntos na iyon sa pamamagitan ng pagsasanay gamit ang isang weight vest na may bigat na 100 kilo. Sa loob ng bodega ng kampo, isang grupo ng mga trainee ang nagtipon ng may pagkamangha sa paligid ni Wang Tiantuo. Sa kabila ng pagdadala ng napakalaking 3,000 kilong bigat, si Wang Tiantuo ay walang hirap na tumalon sa hangin. Nanunood mula sa gilid, sina Lin Xinghe at Xiao Nan ay namangha sa kanyang parang halimaw na lakas. Na napapansin na ang isang ordinaryong Tier 1 martial artist ay kaya lamang humawak ng maliit na bahagi ng lula na iyon. Pinagmamasdan ng feed ng bodega mula sa monitoring room, pinuri ni Grandmaster Qin Tianli ang barbarian god body ni Wang Tiantuo. Ang pag-uusap ay nalipat kay Su Hong. Nagtanong si Bai Mo kung paano nila dapat harapin ang depektibong landas ni Su Hong sa pagde-develop ng 7 guidance techniques ng sabay-sabay. Batid na ang direktang pagharap sa isang palalong apprentice ay malamang na magkaroon ng masamang resulta. Nagpasya si Qin Tianli na hayaang mapagtanto ni Su Hong ang kanyang pagkakamali sa mahirap na paraan. Nagtanong si Qin Tianli kay Instructor Lindsay tungkol sa progreso ng isang lihim na pinlanong pag-atake sa gabi na naglalayong ambush ang mga trainee. Ngumiti nang may kasamaan si Lindsay, inaasahan ang kawalan ng pag-asa ng mga estudyante na maling naniniwala na maaari na silang mag-relax pagkatapos ng entrance exam. Upang isagawa ang kanyang leksyon, partikular na inutusan ni Qin Tianli si Lindsay na magpadala ng isang malakas na Tier 1 high-stage martial artist upang talunin ng husto si Su Hong. Kapag si Su Hong ay tuluyan ng nadurog, nagplano si Qin Tianli na mamagitan, ipaliwanag ang imposibilidad ng kanyang paraan ng pagde-develop, at pilitin siyang sumuko rito. Nag-alala ang mga kawani na ang pagtatapat kay Su Hong laban sa isang kalaban na may mahigit 400 vitality at 5,000 combat power ay maaaring permanenteng sumira sa kanyang espiritu. Lalo na't mas mababa ang kanyang mga vitality stats. Gayunpaman, malamig na binaliwala ni Qin Tianli ang kanilang mga alalahanin, na nagsasabing kung ang determinasyon ni Su Hong ay guguho ng ganoon kadali. Wala siyang kwenta kundi basura. Samantala, sa labas ng kampo, narinig ni Su Hong ang ibang mga trainee na nagmamadali sa gravity room upang panuurin ang pagsasanay ni Wang Tiantuo. Mas piniling iwasan ang madla. Nagtungo si Su Hong sa bakanting bodega ng kagamitan, at nagplanong tingnan ang kaguluhan mamaya. Sa bodega ng mga kagamitan, kinuha ni Su Hong ang kanyang smart scoring bracelet.
na nagpapatunay na ito ang aparatong ginagamit upang kalkulahin ang kanyang mga contribution points. Habang nililibot niya ang silid, nilagpasan niya ang mga rack ng mas magaan na kagamitan at huminto ng may pagkamangha sa isang rack na may hawak na mga 10 toneladang weight vest na yari sa super heavy alloy. Habang nagtataka kung sino ang posibleng makapagsuot ng ganoong kabigat, dahil mausisa sa kanyang sariling mga limitasyon, sinubukan niya ang isang 10 toneladang vest, ngunit mabilis niyang napagtanto na ang napakabigat na timbang ay seryosong nakakahadlang sa kanyang bilis at stamina, kaya hindi ito praktikal para sa pangmatagalang pagsasanay. Nagpasya siyang palitan ito ng isang 5 toneladang vest sa halip. Matapos ang mabilis na pagtalon-talon sa bodega upang subukan ang kanyang mobilidad, napagtanto niya na ang 5 toneladang lulan ay perpektong akma para sa kanyang kasalukuyang pisikal na kalagayan. Iniisip ang tungkol sa kanyang kompetisyon, nagtaka si Suhong kung gaanong kayang bigat ang piniling isuot ni Wang Tianfuo at ng iba pang mga top-tier na henyo. Ipinapalagay na dahil sila ay nasa Tier 1 high stage, dapat silang maging kasing lakas man lamang niya, kung hindi man mas malakas. Umaasang matuto mula sa kanilang mga paraan ng pagde-develop, nilisan niya ang bodega upang pagmasdan sila. Sa labas, isang malaking madla ang nagtipon sa harap ng isang hugis piramideng gravity room. Ang mga trainee ay napanganga dahil pumasok si Wang Tianfuo sa pasilidad ng hindi gumagawa ng anumang aksyon. Nagulat sila na si Suhong ay hindi rin gumawa ng anumang aksyon. Inalis nito ang kanyang 3 toneladang weight vest. Isang monitor ang nagpakita kay Wang Tianfuo na nahihirapan sa loob ng silid sa ilalim ng 2 beses na normal na grabidad. Na napansin ng madla na epektibong ginawang isang nakakapanghina na 6 na toneladang lulan ang kanyang 3 toneladang vest. Nakatayo sa likod ng madla na magkakross ang mga braso, si Suhong ay tunay na nagulat nang marinig na ang base vest ni Wang Tianfuo ay 3 tonelada lamang. Isinasaalang-alang na ang bigat na iyon ay napakagaan kumpara sa kanyang sariling komportableng 5 tonelada. Napagtanto ni Suhong na lubos niyang minaliit ang wagas na tibay at kahigitan ng kanyang bagong evolusyong overlord body. Nilapitan ni Suhong ang kanyang mga dating kamag-aral na sina Chen Shan at Li Tu, at tinanong kung bakit hindi sila pumapasok sa gravity room upang mag-develop. Mukhang talunan. Ipinaliwanag ng dalawa na ang malaking agwat sa lakas sa pagitan nila at ng mga top-tier na henyo ay nagpapadama sa kanila na kulang sila. At kinatatakutan nila ang kahihiyan na may kumpara sa mga ito kung magsasanay sila sa oras na iyon. Napabuntong hininga si Suhong at tinapik ang isa sa kanila sa balikat, nadidismaya na hinahayaan nilang pigilan sila ng kanilang pride at takot sa paghahambing para magpakahusay. Binabaliwala ang kanilang mga babala na maghintay hanggang sa umalis ang madla, buong tiwalang naglakad si Suhong patungo sa maliwanag na hugis piramideng gravity room. Ang mga nagtipong usisero ay agad na nagsimulang kutsain siya, sa pag-aakalang sinusubukan niyang magyabang na lampasan ang record ni Wang Tianfuo. Tinawag nila siyang walang utak at walang hiya, lalo na't mukhang hindi siya nakasuot ng weight suit. Hindi na bahala sa kanilang mga pangungutya, humakbang si Suhong sa pasukan. Iniisip na ang mga ganoong kamahal at pinundohang pasilidad ay karaniwang limitado lamang sa mga elite na aristokratikong pamilya. Kaya ito ay isang bihirang pagkakataon na tumanggi siyang palampasin. Sa loob ng high-tech na silid, sinuri ni Suhong ang kanyang mga limitasyon. Kinalkula niya na dahil lihim niyang suot ang 5 toneladang weight vest sa ilalim ng kanyang tracksuit, hindi siya makakarating sa punto na itakda ang silid sa double gravity dahil isa sa ilalim nito ang kanyang katawan sa 10 toneladang puwersa, isang mapanirang lulan na kaya lamang niyang tiisin sa loob ng mga 10 minuto. Nagpasya siyang bagalan ng kanyang bilis upang makapagsanay siya ng mas matagal. Kaya ini-adjust niya ang control dial sa 1.5 beses na normal na grabidad sa halip. Agad na tumama sa kanya ang tuminding pressure at napaungol siya habang ang kanyang katawan ay pilit na naninindigan laban sa mabigat at invisible na puwersa. Ganap na walang malay sa kanyang nakatagong 5 toneladang vest. Pinanood ng madla sa labas ang kanyang pakikibaka sa monitor at nagtawanan. Kinutya nila siya dahil halos hindi niya kayang hawakan ang isang hamak na 1.5 times na grabidad ng walang anumang dagdag na pabigat. Ngunit nagawa niya ito. Pinatibay nito ang kanilang paniniwala na mahina lang siya dahil siya ang huling natapos sa entrance assessment. Samantala,
Ganap na nakapokus sa kanyang pagsasanay, naupo si Suhong ng Deck 4 sa sahig, na napapalibutan ng isang maapoy na pulang aura. Napagtanto niya na habang ang matinding pressure ay ginagawang mas mahirap ang pagde-develop ng kanyang guidance technique, ginagawa ng high-end na pasilidad ang trabaho nito ng perpekto, dahil ang bilis ng kanyang pagde-develop ay mabilis na bumilis. Matapos tiisin ang matinding pressure sa loob ng 2 oras, nanatiling nakaupo si Suhong sa sahig ng gravity room. Nagde-develop habang binabalot ng mabangis na pulang aura. Nagawa ito ni Suhong. Pawis na pawis at pilit na inaabot ang kanyang mga limitasyon. Nag-focus siya sa kanyang pagsasanay habang ang kanyang mga mata ay nagniningning ng matalas na asul na liwanag. Ang kanyang masikap na pagsisikap ay nagbunga ng mga makabuluhang resulta nang suriin niya ang kanyang system panel. Napansin niya nang may kasiyahan na ang kanyang water, earth, at wind guidance techniques ay tumaas lahat ng isang antas, at ang kanyang vitality ay tumalon mula sa 126 na patungo sa 130 puntos. Pilit na tumayo, sa wakas ay pinatay na niya ang gravity machine. Humanga sa pagiging epektibo ng silid, sabik niyang isinaalang-alang kung gaano kapaki-pakinabang ang mga movement technique at ferocious beast rooms ng kampo. Sa sobrang pagod, lumabas siyang pasuray-suray mula sa pasilidad, pinupunasan ng makapal na pawis sa kanyang mukha. Naghihintay sa labas, 2 iba pang trainee ang agad na nagsimulang kutsain siya. Dahil sa maling akala na nagsasanay siya ng walang pabigat sa hamak na 1.5 times na grabidad. Pinagtawanan nila ang kanyang kalagayan, kung saan ang isa ay mayabang na nagmamalaki na madali siyang makakatulog ng magdamag sa ganoong mga kondisyon. Binabaliwala ang kanilang mga walang batayang pangungutya. Nagreklamo lamang si Suhong tungkol sa nakakukulong na init at masamang bentilasyon ng kanyang kagamitan bago buksan ang zipper ng kanyang tracksuit. Casual na inilalantad ang dambuhalang 5 toneladang weight vest na suot niya sa buong oras. Nang makita ang mabibigat na kagamitan na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit, ang 2 mapanuksong trainees ay naiwang ganap na paralisado sa pagkabigla. At dito nagtatapos ang Chapter 16. Ang panimulang kwento ng Chapter 17. Nagulat ang 2 trainee nang hubarin ni Suhong ang kanyang weight vest. Sa pag-aakalang tumitimbang lamang ito ng humigit kumulang 500 kilo. Bagaman kinilala nila na ang kanyang lakas ay katanggap-tanggap na dahil tumagal siya ng 2 oras. Minaliit pa rin nila siya habang ibinabagsak niya ang vest sa lupa. At iginiit na wala siyang binatbat kumpara sa nangungunang henyo ng kampo na si Wang Tiantuo. Biglang nagkaroon ng kaguluhan nang mapansin ng madla na sa wakas ay lumalabas na si Wang Tiantuo mula sa gravity room. Namangha ang mga trainee na natiis nito ang 6 na toneladang mabigat na pressure sa loob ng mahigit 2 oras. Pawis na pawis at hingal na hingal. Lumabas si Wang Tiantuo habang pinupuri ng madla ang kanyang pisikal na lakas bilang ang pinakamagaling sa buong training camp. Inalis niya ang kanyang mabigat na weight vest at pabayang inihagis ito sa sahig. Ang malakas na impact ay yumanig sa lupa, na ikinatakot ng mga trainee sa malapit. Dahil gumaan ang pakiramdam matapos lumaya mula sa napakabigat na pasanin, hinilot ni Wang Tiantuo ang kanyang masakit na balikat at inamin na ang bigat na iyon ay sadyang nakakapanghina. Pagkatapos ay nilapitan ni Lin Xingyi si Wang Tiantuo, habang casual na pinapaypayan ang sarili, at hinamon ito sa isang kompetisyon sa movement technique room. Agad na tumanggi si Wang Tiantuo. Kinikilala na si Lin Xingyi ay nagde-develop ng isang A-rank wind attribute movement technique at inamin na siya ay magiging ganap na hangal kung makikipagkompetensya rito sa Lixi. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, agad na nainteres si Suhong sa pagbanggit ng isang A-rank movement technique. Napagtanto niya na sa kabila ng napakalakas na likas na kapangyarihan ng kanyang bagong evolusyong overlord body, kulang pa rin siya sa mga dekalidad na kasanayan sa Lixi. Ngumiti si Suhong, nakakakita ng perpektong pagkakataon upang e-upgrade ang kanyang mga armas. Sumunod sa madla, nakarating si Suhong sa dome-shaped movement technique training room. Sabik na masaksihan para sa kanyang sarili ang A-rank Flying Swan Startling Cloud Step. Sa loob, pinanood ng mga trainee ang mga monitor ng may hindi paniniwala. Napapansin na buong tiwalang itinakda ni Lin Xingyi ang arrow dodging simulation ng silid sa pinakamataas na kahirapan na level 10. Sa screen, kumilos si Lin Xingyi nang may napakabilis.
Walang hirap na umiiwas sa gitna ng siksik at sunod-sunod na pagpapakawala ng mga lumilipad na pana. Kumilos siya ng may ganoong kagandahan na nagawa pa niyang ipikit ang kanyang mga mata habang nasa himpapawid. Umiiwas sa mga patalim habang misteryosong nagpapalabas ng mga nalalaglag na kulay rosas na petals, na nag-iwan sa mga manunood na tulala sa kanyang walang hirap na pagpapakitang gilas. Habang pinapanood ang kamanghamanghang pagpapakita, kalmadong pinuri ni Suhong ang tekniko. Halos agad-agad, ang interface ng kanyang sistema ay nagsimulang gumana, na naghahayag na sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa kasanayan habang isinasagawa. Matagumpay niyang nakopya ang Flying Swan Startling Cloud Step at na-unlock ito sa 1% na proficiency. Maingat na sinuri ni Suhong ang mga magagandang galaw ni Lin Xingyi. Humakbang siya pasulong upang subukan ang tekniko para sa kanyang sarili, na nakakuha ng atensyon ng mga taong nakapaligid. Ang madla ay agad na nagsimulang tumawa at kutsain siya. Sa pag-aakalang katawa-tawa na naniniwala siyang maaari niyang maperpekto ang isang komplikadong A-rank movement technique sa pamamagitan lamang ng isang beses na panunood dito. Binabaliwala ang kanilang mga pangungutya, ang kamalayan ni Suhong ay pumasok sa virtual training space ng kanyang sistema, kung saan nakipaglaban siya sa isang simulated clone ni Lin Xingyi, sa pamamagitan ng matinding pagsasanay at pag-iwas sa mabilis na mga atake. Ang kanyang proficiency sa kasanayan ay biglang tumaas. Mabilis na umakyat mula 8% hanggang sa umabot sa 73%. Isang abiso mula sa sistema ang agad na bumati sa kanya sa opisyal na pag-abot sa basic level ng tekniko. At matagumpay na tumayo si Suhong, tuwang-tuwa na nakuha ang kanyang unang A-rank movement skill. Habang inihahanda ng sistema na ibalik siya sa realidad, naisip ni Suhong na ang paggamit sa napakapasikat na mga galaw ni Lin Xingyi bilang template sa pag-aaral ay medyo nakakahiya. Ngunit kontento na siya na hindi na niya kailangan ng movement technique room. Nagpasya siyang ang susunod niyang destinasyon ay ang Ferocious Beast Room kung saan maaari siyang mangaso ng mga halimaw upang makakuha ng martial value at mapataas ang kanyang vitality. Naputol ang kanyang takbo ng pag-iisip nang mapansin niyang ang buong madla ay nakatitig sa kanya at kumukuha ng mga larawan gamit ang kanilang mga telepono, habang pinupuri ang kanyang kapansin-pansing at mapagpanggap na postura. Sa kanyang matinding kahihiyan, napagtanto ni Suhong na habang nagsasanay siya sa loob ng kanyang isipan, ang kanyang pisikal na katawan sa totoong mundo ay isinasagawa pala ang lahat ng mga eksaherado at mapagpasikat na mga porma. Dahil sa labis na pagkapahiya, mabilis siyang tumakbo palayo sa lugar ng napakabilis. Binabaliwala ang mga hiyaw ng madla na humihiling na ulitin niya ang ginawa. At tahimik na sumampa na hinding-hindi na muling gagamitin si Lin Xinghe bilang huwaran. Habang siya ay mabilis na lumalayo, naramdaman ng matalas na pandaman ni Suhong na may sumusunod sa kanya. Nakabuntot sa likuran niya sa maikling distansya ang estudyanteng naka-Amerikana, na ngayon ay armado na ng isang kahoy na pamalo. At ang brusko at matipunong estudyante na tinalo niya noong entrance assessment. Matapos matunton ang landas ni Suhong patungo sa Ferocious Beast Room, nagbalak ang dalawang naghihiganting trainee na harangan ang labasan at i-ambush siya sa sandaling lumabas siya. Pagdating sa malaking pasilidad na kilala bilang Ferocious Beast Room, napansin ni Suhong ang isang malaking madla na nagtitipon sa labas. Malapit sa mga pintuan ng pasukan, narinig niya ang isang tensyonadong pag-uusap sa pagitan ni Wang Tiantuo at Xiao Nan. Tumawa si Wang Tiantuo. Napapansing gustong makipagkompetensya ni Xiao Nan sa kanya sa pangangaso ng mga halimaw upang matukoy kung sino talaga ang numero 1 trainee sa kampo. Mayabang na nagtanong si Wang Tiantuo kung talagang naniniwala ang dalaga na ang kanyang spiritual telekinesis ay kayang talunin ang kanyang barbarian god body, pakiramdam niya ay minamaliit siya. Bilang tugon, may tiwalang sumagot si Xiao Nan na si Wang Tiantuo ang siyang nagmamaliit sa tunay na kapangyarihan ng isang spirit master. Dahil nais malaman ng tungkol sa pagiging Spirit Master, isang estilo ng pakikipaglaban na hindi pa niya nakikita noon. Nagpasya si Suhong na ipagpaliban muna ang pag-iipon ng sarili niyang martial value upang maobserbahan muna ang mga tekniko ng dalaga. Tumingin sa bintana ng obserbasyon patungo sa kunwaring kapaligiran ng kagubatan. Lubos na nagulat si Suhong nang makita si Xiao Nan na magalang na naglalakad pababa mula sa langit patungo sa isang kawan ng mga Black Tiger.
Namangha siya rito dahil alam niyang ang paglalakad sa hangin ay isang mahimalang gawa na karaniwang limitado lamang sa mga high-level Grandmaster. At napagtanto niyang ito ang natatanging kapangyarihan ng isang Spirit Master. Sa isang simpleng nagniningning na galaw ng kanyang nakalahad na kamay, ipinatawag ni Xiao Nan ang kanyang kapangyarihan. Agad-agad, ilang guhit ng nakabubulag na gintong liwanag ang humarurot pasulong, na sabay-sabay na bumaon sa mga bungo ng tatlong Tier 1 High Stage Black Tigers. Pagkatapos ay nakita na ni Xiao Nan ang mga Black Tiger. Namanghang nanood si Su Hong habang agad na napapatay ang mga halimaw, nagtataka kung saan gawa ang mahiwagang dumadaloy na liwanag na iyon. Bigla, isang dambuhala at nakapangingilabot na halimaw na parang oso na nababalutan ng pulang aura ang umungal at nagtangkang e-ambush si Xiao Nan mula sa likuran. Gayunpaman, ang halimaw ay agad na napatigil sa kinatatayuan nito. Habang nanlalaki ang mga mata nito sa gulat, ginamit ni Xiao Nan ang kanyang spiritual telekinesis upang sapilitang iangat at paralisahin ang higanting nilalang sa gitna ng hangin. Naikinamangha ni Su Hong dahil sa kakayahan nitong walang hirap na igapos ang ganoon kalaking kaaway. Sa isang mabilis na kumpas ng kanyang braso, dinirekta ni Xiao Nan ang gintong liwanag upang malinis na tumugos ng diretso sa ulo ng nakabitin na halimaw, na pinatay ito sa mismong lugar. Pinagmasdan ng mabuti ang labanan. Sa wakas ay napagtanto ni Su Hong na ang mga nakamamatay na guhit ng liwanag ay mga balisong pala na malayo ang minamanipula ng isipan ng dalaga. Nangangatog sa pinaghalong pananabik at pagkakatuklas. Napatunayan ni Su Hong na ang kakayahan ng isang Spirit Master na lumakad sa hangin. Igapos ang mga kaaway, at kontrolin ang mga sandata gamit ang isipan mula sa malayo ay ginagawa silang sadyang napakalakas, na nagpapahintulot sa kanila na madaling durugan ang mga ordinaryong martial artist. Ang madla ng mga trainee, kasama si Su Hong, ay nanood sa obserbasyon. Napatitig sila sa monitor nang may hindi paniniwala nang may isang taong nagtanong tungkol sa biglaang paglitaw ng isang napakalaking sandata sa screen. Ipinakita sa feed si Xiao Nan na nakatayo sa harap ng isang dambuhalang ahas na halimaw. Habang walang hirap na nagpapalabas ng isang higanti at nagniningning na gintong espada mula sa manipis na hangin. Sa isang mabilis at mapag-utos na kumpas pababa ng kanyang braso, ang dambuhalang gintong talim ay bumagsak, at malinis na hinati sa dalawa ang higanteng ahas. Habang pinagmamasdan ng imposibleng gawaing ito, lubos na naguguluhan si Su Hong. Napansin niya na wala itong dalang anumang sandata kanina. At nangatuwiran na ang isang pisikal na espada na ganoon kalaki ay titimbang ng ilang tonelada. Kaya napakabigat nito para mahawakan ng ganoon kadali. Sumali sa usapan si Lin Xingyi habang casual na lumalapit sa grupo at pinapaypayan ang sarili. Kalmado niyang nilinaw na ang higanteng espada ay hindi isang pisikal na sandata, kundi isang highly advanced A-rank martial skill na para lamang sa mga Spirit Master. Nang marinig ito, namangha ang madla na may isa na namang A-rank skill na naibunyag. May bumaling kay Lin Xingyi, nagtatanong kung paano tila lahat ng mga nangungunang henyo ay nagtataglay ng gayon mga pambihirang tekniko. At nagtaka kung mayroon din ba nito si Wang Tiantuo. May tiwalang kinumpirma ni Lin Xingyi na si Wang Tiantuo ay nagtataglay nga ng isang mapanira at napakalakas na A-rank offensive martial skill, na nagdulot sa mga nakapaligid na trainee na mawalan ng pag-asa at tawagin ang mga elite na mga halimaw na humahamon sa langit. Gayunpaman, sa halip na matakot sa malaking agwat ng kanilang mga kagamitan, napangiti ng may pananabik si Su Hong. Napagtanto niya na ang training camp ay umaapaw sa mga elite A-rank martial skills na naghihintay lamang na makopya ng kanyang sistema. Kaya masaya siyang nagpasya na ang pagpunta sa kampo ang pinakamagandang desisyong nagawa niya. Pinanood ng mga trainee sa monitor si Wang Tiantuo habang dinudurog ang isang Tier 1 high-level na mabangis na halimaw sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Agad nilang napagtanto na ang elite trainee ay umaasa lamang sa kanyang wagas na pisikal na lakas sa halip na gumamit ng anumang aktwal na martial skills. Dahil wala pang makokopya kay Wang Tiantuo sa sandaling iyon, tumalikod si Su Hong, at nagpas siyang maghanap na lang ng ibang pagkakataon upang matuto rito mamaya. Dahil sa inspirasyong nakuha sa pagpapakita ng lakas ni Xiao Nan, binuksan ni Su Hong ang panel ng kanyang sistema upang suriin ang kanyang sariling mga katangian. Napansin niya na ang kanyang spirit stat ay nasa 26.5 lamang,
Upang maging isang Spirit Master, kailangan niyang lumampas sa 100 ang kanyang Spirit Stat. Kaya kulang pa siya ng 73.5 na puntos. Kinalkula niya na kailangan niya ng eksaktong 735 martial value points upang mapunan ang agwat na ito. Kaya nag-ipon siya ng asul na enerhiya sa kanyang kamay at masigasig na nagpas siyang magsagawa ng malawakang pagpatay sa mga halimaw upang makuha ang mga kinakailangang puntos. Samantala, lihim pa ring nakabuntot sa kanya ang estudyanteng naka-Amerikana at ang bruskong estudyante. Pinanood nila si Suhong habang pumapasok sa isa sa mga testing arena sa loob ng Ferocious Beast Room. Napansin na ang natitirang bahagi ng kampo ay abala sa panunood sa pagsasanay ni Wang Tiantuo at Xiaonan. Nagpasya ang dalawang mapaghiganting trainee na walang sinumang makikialam sa kanila. Nagkasundo silang ito na ang perpektong pagkakataon upang kuhanin si Suhong sa loob at walang awang bugbugin ito. Habang naghahanda silang i-ambush siya, biglang sumigaw sa takot ang bruskong estudyante. Kaya naman kinakabahang pinatahimik siya ng naka-Amerikanang estudyante upang hindi sila mabuking. Itinuro ng bruskong estudyante ang malaking observation monitor na nakakabit sa itaas ng pasukan ng pasilidad. Ang dalawang tagasunod ay lubos na nangilabot sa nakita nila sa screen. Kaswal na nakatayo si Suhong sa arena, na napapalibutan ng isang dambuhalang oso na may pulang mata, mga higanteng alakdan na may baluti, at malalaking halimaw na may balat bato. Napagtanto nila nang may matinding hindi paniniwala na sabay-sabay na hinamon ni Suhong ang mahigit sa 10 Tier 1 high stage na mabangis na mga halimaw. Na nagpapataka sa kanila kung tuluyan na ba itong nawala sa sariling katinuan. At dito nagtatapos ang Chapter 17.